Sige po, babasahin muna po natin yung ating text of scripture. Nasa Mark po tayo, aklat ng Marko, verse 42. It says, "Whoever causes one of these little ones," sige po, pwede po kayong sumabay. Nandito po yung text natin. "Who believes in me to sin, it would be better for him if a great millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea. And if your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter life crippled than with two hands to go to hell, to the unquenchable fire. And if your foot causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter life lame than with 2 feet to be thrown into hell. And if your eye causes you to sin, tear it out. It is better for you to enter the kingdom of God with one eye than with 2 eyes to be thrown into hell, where their worm does not die and the fire is not quenched. For everyone will be salted with fire. Salt is good, but if the salt has lost its saltiness, how will you make it salty again? Have salt in yourselves and be at peace with one another." We pray and ask, O Lord, that you bless the hearers, that in hearing may understand, believe, and be obedient to do your instruction for your glory. This is the word of the Lord. Amen and amen. You may now be seated. Yung serye ng ating mga mensahe ay pinamagatang Hard Truth, Loving Warning. Nine messages po ito at ito yung pang-apat sa serye na ito. Yung purpose kung bakit po natin inalatag itong mga messages na ito is tatalakayin natin mga talata tungkol sa kasalanan, sa judgment ng Diyos, para makita natin ang kahalagahan ng buhay banal. At yung purpose is mag-grow tayo sa ating pananampalataya, pagtitiwala sa ating Diyos. And today's message we titled, "Costly Holiness and Eternal Consequences." Let's pray. Our Heavenly Father, ang hingi po namin ay ang iyong pinangakong tulong na nanggagaling sa banal na Espiritu na siyang mag-aakay sa amin sa lahat ng katotohanan. At habang inaakay po ninyo kami sa daang iyon, ang hingi po namin ay understanding, obedience, at courage in order that we might obey and do as you command us today, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Sa pagbabasa ng Scripture, ang una po nating tinitignan palagi, konteksto. Context, context, context. Context, ibig sabihin, ano yung nauna at yung nauhuli. Immediate context ang tawag natin doon. Tapos titignan natin yung chapter context, yung kabuuan ng chapter. After that, titignan din natin yung kabuuan ng aklat, the whole book itself. Tapos, ititignan din natin yung konteksto niya sa New Testament ba yan o sa Old Testament. And then, titignan natin yung kabuuan niya pa rin context, Old and New, para meron tayong buong pagkaunawa, tamang pagkaunawa sa salita ng Diyos. So yung message natin, hinati ko sa 3. Yung unang point natin, tatalakayin, something worse than death, sa verse 42. 43 to 48, radical amputation. Yan, merong mga tatanggalin o i-chap-chap. Tapos, 49 to 50, salted with fire. Medyo mahirap yung panghuli, but will try my best to give ample explanation on that. So yung pag-uusapan natin, verse 42. Whoever causes one of these little ones is yung mga young Christian, young believer
na hindi establish pa yung kaalaman tungkol kay Kristo, kaya mahina yung pananampalataya, no? You will cause him to sin. It would be better for him if a great millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea. Ang approach natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay literal. Literal lagi, pero merong room po sa tinatawag nating mga talinghaga, figures of speech. Parang yung sinabi mo, I cried a river last night over you. Mga ganun. Iyan ay hyperbole or exaggeration. Kung ginawa mo yan, di nalunod ka na. I cried a river over you. Yan. So, yung language, meron siyang way to express something pag talagang gusto mong bigyan ng diin yung iyong sinasabi. I-exaggerate mo. Gagamitin ko yung word na stumble kasi yun yung literal na meaning niya. Although, dito sa ESV, sin ang ginamit na yung word na translate doon. It means, it describes the act of tripping up a person's faith, conscience, or moral walk. In Scripture, it ranges from the inner illusionment with Christ to deliberate inducement of sin in others. Paghahalintulad sa isang tao na naapektuhan yung kanyang pananampalataya. In other words, yung progress niya sa pananampalataya na-hindered, natapa. Or, at worst, dahil sa ginagawa mo, ginagaya ka niya, kasalanan yon, ginawa niya, di nagkakasala din. So, yun yung sense noong word na yon. At meron din yung sense noong nagkakaroon ka ng disillusionment. Imagine ideas about who God is. Kasi malimit naririnig natin, God is good all the time. Ang kadalasang pagkaintindi, pag all the time, yung kahit na may ginagawa kang mali, okay lang kay God. No? Hindi ka niya parurusahan. Huwag mo niyang isipin yun. No? Kasi at the same time na pag-ibig ang Diyos, siya'y banal, matuwid, at siya'y makatarungan. Just. Yung goodness niya ay makikita sa kanyang pagiging just. Hindi yun nahihiwalay. Yung dalawang bagay na yon magkasama sa iisang Diyos. Banal, matuwid, at makatarungan. At the same time, He is loving, mapagmahal, merciful, mahabagin, at puno ng grace, biyaya. Both characteristics exist in the same God. Huwag po tayong magkakamali. Importante yun. Pag naiisip mo, anong ginawa ko ng kasalanan? Hindi na ako patutuwaran ni Lord. Hindi. Kasi, loving siya. At the same time, pag andito ka naman, okay lang, ginawa ko. Patatawarin naman ako ni Lord hindi niya ako parurusahan. Anak, ginawa mo, mali. Madidisiplina ka. Okay? So yung both na attributes niya, kailangan nasa isip natin yon para hindi tayo nagkakamali. Stumble was often used metaphorically to refer to sinning or falling away from the true faith. At yung illustration na ginamit ni Jesus ay millstone. Millstone, dalawang klase. Meron maliit, meron malaki. Dito, yung ginamit na millstone, malaki. Yung hinihila ng isang hayop. Kapag tinali yan sa'yo, sigurado kang malulunod. No. Further, this term refers to the heavier kind of millstone. Okay. Sa mga Hudyo, sa kanilang pag-iisip, yung mamatay ka na hindi ka nilibing ay isang horrible, terrible na mangyayari sa iyo. Ayaw nila yung mamatay sila sa dagat. Kaya imagine ninyo, nung tinatawag ni God si Jonah,
punta ka sa Ninive. Sabihin mo sa Ninive, 40 days from now, and you will be destroyed. Anong ginawa niya? Tumakbo siya. Nagbarko, pumunta sa malayong lugar. Nung nalaman ng mga kasama niya sa barko, sa boat, na siya yung dahilan bakit merong storm, ang sabi niya, ihagis ninyo ako sa dagat. Kung aware tayo dun sa mentalidad na yun yung pinaka-horrible na paraan na mamatay ang isang Hudyo, inisip natin, mas minatamis pa ni Jonah na ihagis siya sa dagat kesa bumalik sa Ninive at tawagin ng Ninive na mag-repent. Naintindihan niyo yung idea nun? No? Ang hirap ni kay Jonah na gawin niyo yun. Mamatay na ako sa dagat. Wag lang ako bumalik doon. Mga ganun klaseng pag-iisip. Nung habang sinasabi ni Jesus yan, sa isip nila ng mga disipulo nila, napaka-horrible. That's a horrible way to die. Unthinkable for a Jew. Ang prefer nilang way na mamatay is maburied. So yung prospect ng eternal condemnation para kay Jesus, sinasabi niya sa kanyang mga disipulo, this is horrible. Tandaan ninyo, masigit pa dyan ang dadanasin ninyo kung nagkakasala kayo. For in hell, there will be no remission for sin. Taong nagkakasala, kung ano yung deserving niya, is deserving of hell. Any man who sins deserve to be punished for eternity. Yun. Bakit, Pastor? Kasi we have offended an eternal God. Yung kasalanan na ginagawa o yung bigat ng kasalanan may kinalaman sa kung kanino mo yun ginawa. For example, may kapatid ako, nagsuntukan kami. Yung kasalanan level nun is, pero pag yung anak, sinuntok niya yung kanyang ama. Di ba? Iba yung level nun eh. O yung street cleaner, street sweeper, hinampas niya yung presidente. Grave offense yun. Because he is the president. Because of his position. Dahil eternal God ang na-offend mo, deserving tayo ng eternal punishment. And there will be no end there. Wala nang remission of sin doon. Everyone has to make a decision in the here and now. Kung gusto man natin maiwasan yun.